All right, so good day to you all. So we are moving forward with our next topic for today. So this is lecture number 6, understanding the concept of power. All right, so the last topic that we covered is about the manifestations of gender bias, which is related to our discussions also today. So today we have quite a very quite a complicated and a challenging topic kasi pag-uusapan natin ngayon yung konsepto ng kapangyarihan. So mamaya i-detalye natin ano-ano ba yung iba't ibang concepts of power kapag pinag-uusapan natin ang gender at ang gender and development. So mahalaga tong topic na to because dito nag-uugat yung possible and potential na abuses and tinatawag natin na pag-aabuso sa kapangyarihan na tinatamasa o mayroon ng isang tao. Okay, at ano ang kinalaman nito sa usapin at sa mga issues ng gender at sa iba pang mga topics tulad ng gender-based violence. So may singit ko lang, simula noong November 25 ay inoobserbahan ng ating buong bansa at ng buong mundo ang International Observation of Violence Against Women. Yan. So pinopromote natin ang awareness that violence exists, especially among women, and we should be preventing that from happening. Okay? So let's move forward. So let's have some few introductory concepts. So pinag-usapan natin nung nakaraang mga discussions natin ang gender bias at nakita natin na yung mga kababaihan, they are treated as a secondary sex status, di ba? Pag, male, female. So nagkaroon ng ganong klase ng arrangement that, the males or the masculine kind of sexuality is the more dominant category, and that mga kababaihan ay relegated lamang sa mas mababang status. Kumbaga ay parang second class status kapag pinag-uusapan ang sex relationships between men and women. Na-discuss din natin yung mga kababaihan madalas ay biktima. Ganon din naman yung mga kalalakihan are also victims of stereotyping o yung mga maling kaisipan, mga maling pananaw na inaakala ng marami na tama tungkol sa isang pagiging babae o isang pagiging lalaki. So nandun yung konsepto ng marginalization. Again, pag sinabi nating marginalization, ay nai-etsepwera natin yung isang grupo ng mga tao. In this case, nai-etsepwera ang mga kababaihan, ang mga LGBTQ, ang mga indigenous people, at hindi sila nabibigyan ng kaukulan at karampatang mga atensyon at karapatan mula sa mga people in power or other institutions, especially the government. Napag-usapan na rin natin na ang mga kababaihan and other marginalized groups, sila ay subordinated. Pag sinabing subordinated, parang under lang. They have lesser power, they have lesser authority, tagasunod lang sila, o wala silang power to decide and power to control yung kanilang mga buhay at yung kanilang mga situations, or kung meron man silang sense of control, ito ay very limited lamang, ito ay kakaunti lamang, at ito ay kontrolado din ng mga kalalakihan o ng any other authorities sa setup ng lipunan na meron sila. Okay, sa Pilipinas ba, tingin niyo ba ang mga kababaihan ay marginalized pa din? Are there still forms of discrimination against women? Napapansin pa rin ba natin na mga kababaihan sa ating bansa ay stereotype? Sabihin nun, may mga maling paniniwala pa rin tungkol sa mga babae kasi babae lamang sila. So, pwede nating tignan yung ating local na situation. Tignan ninyo sa inyong mga situation, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga classroom, sa inyong mga barangay,
So sa Pilipinas ba ay mas malala pa din ba ang sitwasyon na kung saan ang mga babae ay na-etsepwera, na underestimate, na-judge dahil sila ay mga babae lamang? Isama na rin natin dyan yung ating LGBTQIA+ communities. Kadalasan, ang kontribusyon ng ating mga kababaihan ay na-overlook o hindi nabibigyan ng pansin, ay ignore sila ng lipunan dahil ang ating regards nga palagi ay para sa mga dominant na mga kalalakihan. Gusto ko lang i-clarify na hindi natin dinidemonize o hindi natin binibigyan ng masamang imahe ang mga kalalakihan. Ang binibigyan natin ng emphasis dito ay ang hindi pagkakapantay-pantay sa pagkakaroon ng kapangyarihan, ng access, ng opportunities between men, women, at isama na rin natin ang ating mga LGBTQIA communities and other marginalized na mga sectors ng ating lipunan. Okay, with the demands of the modern society, hindi nag-evolve na yung lipunan natin, no? So ang ating mga kababaihan, they are no longer confined sa kanilang reproductive roles. Hindi na lang sila sa bahay na lang kasi babae sila. Hindi na sila ganito lang kasi babae sila. Yung ating modern society have evolved and it encourage development and opportunities among women. Pero syempre napakahalaga talaga ng role dyan ng mga pamahalaan tsaka ng mga authorities kasi sila ang tagapaggawa, tagapagpatupad ng mga batas. So kung ang gobyerno ay merong hindi magandang pag-unawa tungkol sa karapatan ng mga kababaihan, tungkol sa konsepto ng pagkakapantay-pantay, magkakaroon po talaga tayo ng problema na yung mga kababaihan natin at yung iba pang mga marginalized people ay magkaroon ng mas magandang opportunity sa buhay. So hindi na ngayon sa caring lang and nurturing ang trabaho ng ating mga kababaihan, although dominantly, syempre hindi naman yan mawawala overnight. It will take maybe another generation para mas magkaroon ng mas malaking opportunities for our women to access other opportunities na hindi lang sila nakakulong doon sa mga trabahong iniisip natin na pambabae lang or sa pangbahay lang sila na klase ng mga tao. Okay, because gender roles were resistant and not prepared to change, ibig sabihin, yung lipunan natin hindi agad natanggap ng lipunan natin na yung mga babae pala can do and can perform other roles. Kasi nga ikinahon sila sa napakahabang panahon. Kapag sinabi nating napakahabang panahon, we are talking about millennia, thousands of years. For thousands of years, the women are boxed into stereotype roles. Sa bahay lang, sa ganito lang. And all opportunities are provided for men. In fact, hanggang ngayon, even in this modern era, for example, in China, yung mga lalaking babies are more valued. Kaya nagkakaroon nga ng maraming infanticide o pagpatay sa mga ipinapanganak na batang babae sa China at sa ibang bansa because parang walang economic value ang isang batang babae. Walang halaga, kumbaga. Can you imagine that? Buti na lang tayo ay nasa isang bansa tulad ng Pilipinas na mataas ang pagpapahalaga natin sa tao regardless ng kanilang biological or yung kanilang sexuality assigned at birth. So dahil hindi nga handa ang maraming lipunan tungkol sa possible and potential na pwede naman palang gawin ng mga babae natin sa ating lipunan, ay napilitan ang mga kababaihan to perform their triple roles na pinag-usapan din natin noong mga nakaraan. So yung mga kababaihan natin, meron silang reproductive roles, meron silang productive roles, tapos sila pa ay nag-engage sa iba't ibang role nila sa ating mga communities. At dahil doon, nagkakaroon sila ng tinatawag na multiple burden. So dumadami, mas bumibigat yung kanilang mga pananagutan at saka yung kanilang mga responsibilities.
Samantalang yung mga kalalakihan, for example, yung mga asawang lalaki, ang role lang nila na ina-expect ng lipunan is to work and to provide for their family. Pero yung mga kababaihan natin sa tahanan, sila yung nanay, sila yung nanganganak, nag-aalaga ng mga bata, nag-maintain ng mga domestic work sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, at kung meron silang trabaho, binigyan sila ng chance to work, magkatrabaho pa sila. At meron pa silang iba pang engagement bukod doon sa reproductive and productive role nila. So talagang multiple burden ang tawag natin doon sa ating mga kababaihan. So mahirap in that sense kung hindi natin bibigyan ng malinaw na support yung ating mga kababaihan for them to perform yung kanilang napakaraming mga roles. Naugat din naman, nag-ugat din naman actually sa stereotyping at kultura ng mga tao tungkol sa gender roles. Okay, as a result of women's systemic and systematic oppression sa class, at dahil din doon, dahil mababa ang pagtingin at pagpapahalaga sa mga kababaihan, nagkakaroon ng tendencies, usually ang mga kalalakihan o ang mga people in authority na mag-commit ng tinatawag natin na vow or violence against women. So maging ano tayo sa mga terminologies, yung VAW or vow, yan ang acronym ng violence against women. Actually, VAWC, violence against women and children. Kasi pati yung mga babae, mga batang babae at mga batang lalaki, pero isama na rin natin no ang meron tayong mas malawak na term, yung tinatawag na GBV, yan. GBV, yan. Hindi GGB, GBV, yan. Ibig sabihin ng GBV ay gender-based violence o mga violence na nag-uugat dahil lamang sa gender ng isang tao. No? Asawang babae binugbog, bakla, tomboy na binugbog because of the reason lang ng kanilang gender. So yung violence against women, yan na yung ultimate perpetuation. Yan na yung pinakasagad na level ng show of inequality between men and women. Okay? So medyo sensitive yung ating topic ngayon. In fact, kung kayo ay ma-open ang inyong isip tungkol sa bagay na to, if you yourself is experiencing violence against your gender, merong tulong na nakahandang ibigay para sa iyo. This is not the first time we do it. Usually, after mga classes namin, may mga lumalapit na estudyante, nagme-message at ina-approach at nag-open, nagkakaroon ng lakas ng loob para mag-open na sila ay biktima ng gender-based violence. So it's not something that we should tolerate. It's something that we should fight together. So kung kayo ay mamaya ma-realize niyo na ay biktima pala ako ng gender-based violence, you can step up and consider asking for help. Okay? And then ano pa? So pag-usapan natin ngayon yung konsepto ng power. Yung konsepto ng power at saka yung gender bias, magkaugnay sila. Okay? Dahil meron tayong difference in positioning, so yung positioning ng babae at lalaki sa lipunan magkaiba. Alam na alam natin yan. Alam na alam natin na magkakaiba tayo ng ginagampanan na tungkulin. At magkakaiba tayo ng pinipilit na sundin na expectations ng lipunan sa atin. At meron din namang iba na pinipilit nating basagin yung expectations na yon sa atin. So usually yung mga inequalities na yan, tsaka yung mga differences na yan, dyan nag-uugat at dyan nagmumula ang mga violence between the sexes among the genders. So we should always remember that gender relations are power relations. So lahat ng relationship between two persons, between two people, lahat yan may kinalaman sa power. Yes, even kahit mag-boyfriend-girlfriend kayo, boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, or wife-husband, yung relationship natin, whether ito ay maayos na relationship or hindi, may tinatawag tayo dyan na power relations. So yung inyong power relationship could be different to different people. Okay?
So syempre tingnan natin ano bang klase ng power relationship yung okay. Kasi may mga power relationships na hindi okay. Okay, kasi may mga abusive kind of relationship na yung isa ay nagpa-power tripping, yung isa lang yung nasusunod. May mga relationships naman na parehong may boses ang bawat isa. So very democratic yung kanilang power relationship. Meron namang ibang power relationship na tahimik lang, low-key, pero hindi mo mahalata kung sino yung powerful sa kanilang dalawa, pero meron. So always remember that gender relations are power relations. It's always that way. Palaging merong dynamics of power between relationship. Kahit naman hindi sa ano lang sa dalawang tao lang kahit nga sa magkakabarkada Minsan sino ba yung pinaka nasusunod sa barkada? Sino ba yung pinakamadalas pinakikinggan? Sino yung madalas na dominant? Sino yung mga tagasunod lang? Yun yung simpleng bagay to look at power relations even in our relationship with people. Okay? So often, what it means to be a woman is to be powerless. Di ba? Kaya nga may term tayo na, babae ka lang. Sumunod ka lang sa akin. Okay? Under ka lang sa akin. Pero syempre, may mga biroan din kaya, di ba nakakatawa? Natatawa tayo kapag yung lalaki under. But tayo natatawa in the first place. Why do we find it funny if we find out that yung lalaking kaibigan natin ay under sa kanyang asawa o under sa kanyang girlfriend o sunod-sinuran? Because we are used to the thinking na ang lalaki talaga ang susunod sa isang relationship. And that the woman is always the powerless and the passive one. Tapos yung tunay na lalaki, being a real man, di ba? Kaya a real man, dapat aggressive, dapat leader. Di ba? May maganoon tayo. Wala namang masama kung maging leader yung lalaki. In fact, we encourage the guys to become the leaders in the relationship in some cases. Pero when we say leadership, it should not be the abusive kind of leadership. So yung ating lipunan, yung parang default na power relationship natin, yung babae, siya yung passive sa power relationship, si lalaki siya yung aggressive sa power relationship. Kumbaga yan na yung nakagawian. Pero there's other way to look at gender relationships na hindi naman dapat siya in a negative or abusive way. Although nasanay na kasi tayo sa tinatawag nating male dominance sa ating lipunan. Na ang dominant palagi sa family, sa relationships ay ang mga kalalakihan. Tinanggap natin tinanggap natin without question. Okay? So, meron ditong implications. Anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito is that on the pursuit of expanding your capability, yung kagustuhan mo na mas mapalawak pa yung kaalaman mo at yung opportunity mo sa buhay, na babawasan yon kasi nga nalilimitahan ka ng control sa sarili mong buhay. For example, ikaw yung asawang babae, sabi ng asawa mong lalaki, hindi ka pwede magtrabaho sa bahay ka lang. Okay? So, problema na talaga yon. Imbis na na-enjoy mo and you're able to reach your full potential as a person, yung gender relationships ninyo, yung power relationships ninyo became a barrier to your development. Diba? It happens. It's a real case na may mga relationships na yung babae ay bawal ng magganito, bawal ganyan. So hindi ka pwedeng magganito, hindi ka pwedeng ganyan. At yung lalaki talaga ang nasusunod. Okay? May mga ganong klaseng mga power relationships. Okay? So kailangan maunawaan natin yung mga konsepto na yon ng power in different gender relationship. May mga ibang pagkakataon naman na baligtad naman, di ba? May mga alam naman natin may mga pagkakataon naman na ang boss ay si Mrs. Okay, siya talaga ang batas. Siya naman yung batas sa bahay. Si girlfriend ang batas sa relationship. It is important to understand how power works and interacts with gender relations and structure. Okay? So, tignan pa natin. Okay, sa end ng ating lesson ngayon ay lahat tayo should be able to define power. Ano ba yung power and its various forms?
and yung mga dimensions nito at paano nag-i-interact yung mga powers na ito and how this affects your personal and your gender relationships. So kailangan you should also be able to discuss the functioning of power through writing and sharing a personal experience. So meron tayong assignment after this class. So pag-usapan natin yan mamaya. Okay? Ito, meron tayong mga questions dito pero hindi naman ninyo ito kailangang sagutin, but these are things you should ponder. Ito kasi yung mga konsepto na pinaka-emphasis natin for the duration of the entire class. What is power? Tingin mo ba meron kang hawak na kapangyarihan? Do you think you have power? And then true or false, just like the concept of gender and gender roles, power is defined relatively across time and space. Ibig sabihin nun, yung konsepto ng power, nag-iiba-iba ba yan? Depende kung nasa ang lugar ka at nasa anong panahon ka. Okay, so tingnan natin. And in historical terms, access to resources and decision-making has been monopolized by few. This concentration of power has contributed to widespread poverty, marginalization, and the violation of human rights. And I think may number 5 pa. Power as a concept is both negative and positive in nature. So mamaya, babalikan natin yung mga concepts na yan sa end ng ating discussions. Ito yung mga key points natin for this particular lesson on the concept of power. Okay, so we will not do this anymore. Pero syempre, pag ginawa natin to, di ba, ma-feel nyo, ano kaya yung feeling kapag yung lahat ng galaw mo ayon lamang sa dikta ng ibang tao? Di ba? Paano kung wala kang say sa kung ano yung gagawin mo na galaw? Everything in your life is dictated by someone at tas wala kang choice, hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi mo pwedeng hindi gawin yung ipinapagawa. Can you imagine that kind of situation na lahat ng galaw mo, lahat ng decisions mo, pati yung iisipin mo, ano yung susuot mo, ano yung kakainin mo, paano ka dapat gumalaw, okay, kung sino yung magiging boyfriend or girlfriend mo, kung sino yung magiging kaibigan mo, saan ka mag-aaral, ano yung course na gusto mo. Kung lahat yun ay kontrolado ng ibang tao, what would you feel? What would you feel about yourself? So you will feel na you are powerless. You don't have control at isa ka lang puppet na wala kang say sa buhay mo o sa mga gusto mong gawin. Ano naman kaya yung feeling kapag ikaw naman yung nasa kabilang side? Ikaw naman yung puppeteer, kumbaga. Ikaw naman yung dikta ng dikta. Ikaw yung may say. Di ba? Parang sabihin natin, all of us will say na parang mas gusto ko yung taga-dikta ko, mas powerful ako, mas meron akong say at pwede kong sabihin sa iba at gagawin nila yung gusto kong ipagawa sa kanila. So we can see that those two different perspectives, pinapakita niya sa atin na there is really that power dynamics and relationships between and among people. So kailangan nyo lang yon ma-realize na, ay, nga no, powerless pala ako. Yung sa relationship namin, ako pala yung sunod ng sunod lang, ako yung passive. Tapos yung isa naman ay aggressive. Siguro some people will like it that way, but I guess 99.99% of people, ayaw nilang sila ay madiktahan o makontrol at gumawa ng mga bagay na hindi nila gusto. Okay, so wala naman siguro. Siyempre, ano yung mawawala sa'yo pag gano'n? Mawawalan ka ng kalayaan, mawawalan ka ng liberty. So, your right to choose, your right to express yourself, your right to decide for yourself, your right for self-determination, lahat yun mawawala kapag merong mga people in power who will control everything that you do, everything that you say, and even sa katawan mo, kung ano yung gusto mong gawin sa katawan mo, diktado ng iba. So mahirap yon. Very prone yung diktador na yon para umabuso. Tandaan natin na yung mga dictators,
walang ibang pupuntahan yan kundi mang-abuso ng mang-abuso ng mang-abuso. Power corrupts, sabi nga, di ba? Power corrupts, okay? And it corrupts absolutely, sabi ng ating mga political science major. Yung taong umabuso sa kapangyarihan, nako-corrupt, at yung corruption, power corrupts and it corrupts absolutely. Talagang masisira ka talaga ang ending mo. Okay? So, next. What is power then? Kanina pa natin dinadaldal kung ano yung power, di ba? So, ano nga ba talaga yung power? So, power is defined, according to our favorite dictionary, Webster, it is the ability to act. So, kung wala kang kakayahan na gawin yung gusto mo para sa iyong sarili, wala kang power. May mga estudyante tayo na tinitake yung course nila pero hindi nila gusto. Ibig sabihin, kayo ay na-power play. Okay? Pero may mga rason, di ba, kung bakit kailangan nating sumunod sa taong nagsabi sa atin na, mag-public health ka, mag-business ad ka, tapos yes, amen ka lang. Kasi iba-iba nga tayo ng situation. So, meron kasing power relationship. Sir, ang mausunod kasi sa amin sa bahay, si Papa, si Mama. Wala akong choice. Kailangan ko sumunod. Kasi ganito, papagalitan ako, ganyan. So, hindi ka nabigyan ng power din to decide for yourself and the power to discuss kung ano ba yung gusto mo, for example, with your parents. Pero gusto ko lang maging careful ha, hindi ko kayo ini-encourage na magrebelde against your parents or to question your parents' decision about you. Pero ang gusto ko lang pakita sa inyo, kung wala kang kakayahan to act for yourself, physically, mentally, or morally, it only means that your power is lesser in comparison to the other person na kasama mo sa relationship na yan. Okay? So whether physical, mental, or moral, wait, medyo mahina yata aircon natin. Performing something that is synonymous with strength, vigor, energy, force, and ba't nakapatay yung aircon? Sorry. Okay. Kaya pala mainit. Okay, and is synonymous with strength, vigor, energy, force, and ability. Okay, so next tayo. Sa mga gender activists naman, yung power is simply and instrumentally defined as the ability to get what you need. Yan, yung mga aktivista. So hindi masama maging aktivista, guys. In fact, napakagandang maging aktivista if you are fighting for a good cause and nire-recognize po, gusto natin i-correct, kinikilala ng ating saligang batas at ng ating mga institusyon sa pamahalaan ang karapatan ng bawat isa na mag-assemble o mag-rally. Hindi po masama mag-rally, wag po nating tinitignan na masama ang pag-rally. Dahil ang pag-rally ay isang legal na pamamaraan upang maipahayag ng mga tao ang kanilang kagustuhan sa kanilang mga leader at sa kanilang pamahalaan. Kaya wala sanang salita na manggagaling sa kahit sinong BPSU student yung statement na rally kayo ng rally, wala namang kayo napapala. O rally kayo ng rally, hindi nilang kayo sumunod sa gobyerno. Rally kayo ng rally, hindi nilang kayo manahimik. So hindi tama yung ganong mga kaisipan sa isang democratic country like the Philippines. In a democratic country, we are encouraged to speak up our mind. Dapat ang isang demokrasyang bansa, kinikilala at ini-encourage natin yung open discussion sa bawat isa. Pero sana yung ating pag-open ng ating mga discussions ay gawin natin ito sa isang magalang, marespetong at tahimik na pamamaraan. Although minsan kailangan talaga ng di ba sabi nga nila, hindi madaan sa santong dasalan, kaya dinadaan sa santong paspasan. So minsan talaga nagkakainitan sa mga rallies, but nevertheless, huwag nating iisipin na masama ang pagiging isang aktivista o pag-oorganisa ng mga rallies kasi kinikilala yan ng ating mga karapatan bilang malayang mamamayan ng isang demokratikong bansa. Okay? Power for activists is an instrumentally defined as the ability to
to get what you need. Keep what you have and influence others in order to meet your interest. In fact, yung ginagawa natin ngayon na pagtuturo sa inyo, na babasag natin yung mga paniniwala tungkol sa mga babae, lalaki, etc. ay isang uri ng aktivismo. You want to change something, you want to make some social change, activism is one of the major platforms we can use to make change sa ginagalawan po natin na lipunan. Okay, haba pa ng ating slides. To better understand power as a major and central concept in understanding social structures and relations, it is also important na makita natin ano-ano ba yung mga katangian ng power na to at ano-ano yung mga modes, saan-saan ba nag-ooperate yung power na pinag-uusapan natin. Okay? And then, unang katangian ng power, power's everywhere. Okay? Hanggat may mga taong nag-i-interact with one another, power is at work. Okay? Kahit nga sa mga simpleng relasyon nyo tulad na magkakaibigan, di ba? O 5 kayo magkakaibigan, nagkaya ang kumain, saan kakain? Okay? So decision making, di ba? Sino yung pinaka-influential, pinaka-powerful niya sa grupo, siyang masusunod kung saan kakain. Tapos yung iba naman, walang magagawa kundi sumunod. Kasi may kino-consider din sila, di ba? Yung pakikisama, etc. Baka isipin KJ, whatever. Okay? It operates in many levels, sa public, sa private, sa trabaho. Kahit nga sa palengke, yung tawaran sa mga binibili. Okay? Sa pamilya, kapag gusto ninyong magpaalam sa parents nyo, tapos ayaw kayong payagan, tapos negotiate ninyo. O mga ano yon, mga dynamics of power yon. Okay? On a positive side naman, power can serve as a source of strength to promote people's involvement and struggle for justice. Okay? On the other hand, power can work negatively if it works to prevent people's participation in the fulfillment of their rights. So yung power, pwedeng positive kapag in-encourage ka, pwede rin naman siyang maging negative kapag pinigilan ka na magawa ang isang bagay. But definitely we know that power is everywhere. Tapos ang power and dynamic, pag sinabi nating dynamic, hindi siya steady lang. Okay? Nag-iiba-iba siya ng pangyayari depende sa ano yung sitwasyon, sino yung mga tao, ano yung mga interest na isinusulong ng mga taong nandun sa relationships na yun. This changing dynamics of power from cracks and instances of oppressive systems and can be used as entry points for action. Example, yung dictatorship ni Marcos na 20 taon na nangyari ay nawala, humina din eventually. Nung humina yung Marcos leadership noong 1970s, kinuha ito bilang opportunity ng mga mas mahihinang mga tao, nagsama-sama sila, the Filipino people, at isinagawa ang kauna-unahang EDSA Revolution in 1986 na nagpatalsik sa isang makapangyarihang tao sa isang bansang gaya ng Pilipinas. Ibig sabihin nun, yung kapangyarihan pwedeng nandito sa tao na to at one point, pero posible na ito ay mailipat sa iba eventually o mawala sa kanya yung kapangyarihan. Okay? Kaya nga dapat pag binigyan ka ng kapangyarihan, ibig sabihin ng kapangyarihan, maraming klase yan eh. Pera, kayamanan, posisyon sa gobyerno, posisyon sa pamahalaan, mayor ka, governor ka, congressman ka, malaking tao ka sa lipunan, meron ka kapangyarihan. But you have to remember that power is not forever. So, may dynamics ng power. Pwede, today powerful ka, the next thing you know, hindi ka nakilala. O galit na yung mga taong inabuso mo noong ikaw yung nasa kapangyarihan. So may dynamics ang power. Okay? And then ang power din ay multidimensional. Pag sinabi natin multidimensional, iba-iba yung pagkaka-express niyan sa iba't ibang klase ng mga situations. Power has multiple forms and expressions that can range from domination and resistance to cooperation and transformation. May mga power na ginagamit para magsulong ng isang advokasya. May mga power na ginagamit para pigilan naman ang isang bagay. For example, batas, ganyan.
Tulad na lamang ng ating same-sex marriage law. Yan, pag-usapan na lang natin yun, di ba? Maraming power ang nag-uumpugan dyan, simbahan, LGBT groups, gender equality groups, mga congressman, mga tao na loyalist sa church, yung mga tao na anti-church. So nagbabanggaan yung mga power at makita natin dyan kung ano ang mangyayari eventually, kung kaninong power yung mas mananaig sa usapin ng same-sex marriage, for example. It also encourages people to identify and use their own source of power, such as commitment, humor, numbers, political awareness, persistence, imagination, solidarity, and song, among others. Okay? Yung power kasi, pwede nating ma-express yan sa iba't ibang way. Pwedeng yung kanta mo maging powerful, maka-influensya ng maraming tao. Pwedeng yung pagiging magaling mong magsalita is also a source of power. Many others. Iba-iba yung pwedeng pagmulan para mai-distribute o maiparamdam sa tao yung power na meron tayo. Even social media influencer, meron silang power. Meron silang power to inspire, meron silang power to influence, meron silang power na mapabili ka ng kanilang mga tickets o ng kanilang mga ibinibenta. Okay? So, ibig natin sabihin, power could be anything negative or anything positive. And then, lagi rin sinasabi, power is also relational. So, may kinalaman ito sa ating mga relationships. Pwedeng ito ay manggaling sa ating interpersonal relationships and even to other people na hindi first degree ang relationship sa atin. For example, yung isang maliit na mag-asaka na mahirap ay pwedeng siya ay maging biktima ng authoritarian power, and sometimes pwedeng yung mga farmers maging biktima sila ng violence. Okay? Tulad na lamang sino na nga ba yun? Yung mga farmers natin na nagmarcha mula Mindanao hanggang Luzon. Na ipinaglalaban nila yung kanilang karapatan sa mga lupa. So syempre sila ay naging biktima din ng violence because of land grabbing from some influential and multinational companies. Okay? Okay, yung power din ay hindi rin siya concentrated lang sa isang tao. Usually, may mga tao na konti lang yung power, may mga tao naman na sobrang dami ng power. You remember yung sinasabi ninyo na sino ba naman ako para bumangga dyan, di ba? Parang pader naman yung binabangga. Kasi nga yung power natin, hindi yan equal. Hindi equally distributed yan sa lahat ng tao. May mga tao na malaki yung kapangyarihan, may mga tao na powerless or the weak. Okay? Ibig sabihin natin, access to resources and decision making has been monopolized by few. Diba, sa buong mundo, parang 1% lang ang mayaman. So yung 99% sila yung mga working class o may hirap ng mga tao. So if you can see guys, 1% lang ang may hawak ng 90% ng lahat ng kapangyarihan at kayamanan sa mundo. Tapos yung 90% ng mga tao sa mundo ay sumusunod lang sa napakaliit na 1% na yon. So that's how powerful they are. The power is nasa mga elite few, kumbaga, nasa mga maliit na grupo lang ng mga tao. So nagkakaroon ng uneven concentration of power sa mga privileged people. So dahil nga privileged sila, siyempre may mga na-oppress, di ba? Naka-encounter na ba kayo ng mga tao sinabihan kayo na hindi nyo ba ako kilala kung sino ako, yung mga ganun. May mga ganun tayong mga tao sa mundo. Yung talagang i-wield nila yung power sa'yo. Sample lang nila ng kanilang kapang. Hindi mo ba ako kilala kung sino ako, yung ginaganon. Ginaganon nila tayo ng mga wala naman masyadong power. Okay? Kaya nga, ang ginawa ng mga may maliliit na power, nagsama-sama sila para magkaroon ng people power, kumbaga. Okay? So, syempre, pag united ang lahat ng maliliit, it will be a very strong contention against sa iilan lang na may hawak ng malaking kapangyarihan. Okay? Power resides in everyone. Although ito ay unevenly distributed, lahat tayo may power. Power is not necessarily a zero-sum game. Okay? Dahil lahat tayo, meron tayong power. Mga simpleng bagay lang pwede ninyong gawin to help
advance a cause. Once gaining of power does not automatically mean the other actor has accumulated. Walang zero-sum game dito. So kahit ikaw, estudyante ka, may power ka. May power kang magreklamo. May power kang mag-complain. Kapag hindi mo nakukuha yung tamang para sa'yo bilang estudyante, may power kang magreklamo. Pag meron kang sentiment about your parents, may power ka din na magsalita. You have the power to change the world. For example, gusto mong tumulong sa environmental sustainability o wag ka magkakalat sa mga paligid ng ating campuses. Gusto mong tumulong sa pagligtas ng kalinisan ng ating dagat o wag nang gumamit ng mga single-use plastics. So even in those things, meron tayong mga power to enact or power to change something. Kaya sinasabi natin na power resides in everyone. Okay? Also, power social construct. Kasi pwedeng powerful na tao ka sa Pilipinas, pero kung nagpunta ka sa ibang bansa, hindi ka naman nila kilala, wala kang power. Kaya nga siya ay social construct. Ibig sabihin nun, depende lang yan kung nasa ang lipunan ka kasali. Pwedeng dito sa Pilipinas, akala mo kung sino ka, pero nagpunta ka ng Amerika, halimbawa, ibang klase naman ng tao ka doon. Pwedeng may mas powerful sa kanya doon, or hindi uubra yung kung sino ka sa Pilipinas sa ibang lugar. Okay, pag-usapan natin yung different modes of power. Actually, dalawa lang yan. Personal power and interpersonal power. Let's talk about personal and interpersonal power bilang mga dalawang modes ng power na tinatawag natin. Okay, pag-usapan natin personal power, ito yung kakayahan mo bilang individual. It is your ability to know, to pursue, and in some cases, to achieve your own interest. This dimension of power is based on self-images, other images, skills, resource, and motivations. So dalawa yan, power within, tsaka power to. Mamaya pag-usapan natin. So personal power sa'yo yan, sa sarili mo yan. Yung interpersonal power, ito naman yung abilidad mo na ma-impluwensyahan yung iba. Yung ibang tao at yung ibang sistema na nakapaligid sa'yo. Para ano? Para ma-achieve mo yung gusto mong para sa'yo. So personal power, yung power mo para sa iyong sarili. Yung interpersonal power, yung power mo para sa ibang tao. Pwedeng hindi tao, pwedeng institutions o pwedeng mga sistema. So meron tayo dyan, yung power na yon can be cooperative, power with, tapos yung controlling power over. For example ng mga yan, pag-usapan natin ano yung kaibahan ng apat, power within, power to, power with, and power over. Okay? So ito yon, ginawan ko ngayon ng parang slide para kita natin kaagad lahat yung differences ng iba't ibang mga power na yan. So pag sinabi natin personal power, dalawa, power to act, ibig sabihin nun, generative or productive power, sometimes incorporating or manifesting as forms of resistance or manipulation which creates new possibilities and action without domination. For example, yung mga scientists at yung mga experts, di ba, meron silang mga knowledge na i-discover. So meron silang power to act na tinatawag. Okay, meron naman tinatawag na power with ourselves. So pag sabi natin power within ourselves, it's the people's sense of self-worth, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, yung mga values mo, yung mga kaalaman mo, central to individual and group understanding of being citizens with rights and responsibility. So nauunawaan mo ano ba yung role mo bilang isang Pilipino, bilang isang tao sa Pilipinas. So ang tawag natin doon ay personal power or power within ourselves. Example ng mga taong nag-practice ng power within themselves, sila Gabriela Silang, mga bayani natin, Jose Palianes Escoda, si Mother Teresa of Calcutta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, si Malala. So yung kanilang values ay nag-create siya ng change and influence sa kanilang mga sarili para maging kung ano man yung gusto nilang ipaglaban na advokasya sa kanilang mga sarili. Yung power over naman, power over others through rules and governing processes, visible, okay, through determining who has the right to participate in decision-making in all the settings in which people interact,
invisible, as well as through the power to define what is possible, reasonable, or logical within a given context through shaping ideologies of kinship, capitalism, religion, science, and education. Okay? So, examples ng mga power over, yung mga legitimate power, delegated power, tsaka yung ascribed power. Sige, more of that later on, may mga example pa tayo. So again, no, yung power over others through rules, and parang kulang yung word yun, power over others. Okay, power over others and power with others. Yung power over others, it's your power over other people. Okay? Power with others, people find common ground among different interests and building collective strength to challenge injustice. Tulad na lamang ng mga rally, yung tulad ng EDSA People Power. So sama-sama, pinagsama-sama ang mga kapangyarihan. Okay? And then, sige, may graph ito na medyo mas madali ninyong makita din. Ayan. So para hindi kayo malito, meron tayong graphics dito as our expressions of power. So pag sinabi natin power over, meron tayong control or domination sa isang tao. For example, ikaw ay nasusunod sa relationship nyo. So meron kang power over your boyfriend, over your girlfriend, over your husband or your wife. Or it could be a control to other control, domination or control by group or institution over another. Yung power 2 naman, it's the individual ability to act. So personal mo na yan. And then we have power with, the ability to act together, collective action. Power within, individual or collective sense of self-worth, value, and dignity. Meron kang decision to decide for yourself. Okay? Ayan, may mga iba pa tayong example dyan ng mga expressions of power. Again, no, for example, power over. So when we say power over, may mga example tayo dyan. For example, yung isang empire has control over their citizens. For example, yung mga mamamayan ng North Korea, no, yung kanilang leader ay may power over them, as in total control towards them. Pero ang Pilipinas din naman may power over din naman yung presidente sa atin, pero hindi katulad ng abusadong power na ginagawa doon sa North Korea. Sa Pilipinas may power sa atin ang gobyerno natin, pero yung power na yun yung power lang naman na makontrol nila tayo sa mga batas para magkaroon ng kaayusan yung lipunan natin. Hindi siya power na parang dictator level or kind of a negative kind of system sa isang bansa. Okay? A power 2, every person or group has the potential to make change. This can open up possibilities for individuals and groups to unite. Example, a person refusing to work under unsafe condition. For example, pinapasok ka pa rin ng boss mo kahit delikado na yung daan mo pa uwi, papunta pala sa trabaho. So meron kang power to refuse that. Okay? You can change the situation. Pag power with naman, tulad ng anong mga rally na sinasabi din kanina, yung power within naman is a person's belief in themselves to imagine that change can happen and seeing yourself as part of the solution. Example, someone sees the power, they have to create or draw their inner strength to act. Parang kinuha mo yung lakas mo sa iyong sarili para lagpasan mo yung situation mo na yon. And then power 4, may power 4 pa actually sa ibang mga categories. The power to impact the world, it should move us toward a just society. For example, power for gender equality, maganon. Example, a group organizes to expand access to voting access in black and brown communities. In our case, pwedeng ang power 4 natin is isulong, suportahan ang divorce or same-sex marriage, mga ganong klase ng mga advokasya. Okay, next, nakabilisan na natin. Okay, so iba skip na natin because those are just additional example. So again, no, nabanggit natin kanina yung different modes of power. Yung power over na tinatawag natin, meron siyang visible, hidden, siyang invisible. Visible yung power over kapag ito ay from the formal public forms, rules, and priors governing the interpersonal process. For example, yung pagsunod natin sa mga batas, yun ay visible form ng power over us ng ating pamahalaan. Yung hidden form naman, this determines which agents' agendas become part of the interpersonal process and the ability to control the settings in which agents
interact, and which becomes an agreed upon form of domination without actors realizing them. Parang tinanggap na natin yung rule na yon kasi yun na yon. Yun na yung batas na yon. So hidden form yon ng power over. And then meron tayong isa pa yung invisible form of power over. Ito naman yung process of acculturation, the very field of the possible, the reasonable, or the logical. Example, ikaw ay bahagi ng isang lipunan, relihiyon, parang yun na yung kinalakihan mo, hindi mo alam na meron na rin power yon towards you, pero hindi mo na lang pinansin kasi part na yon. Sa ating lipunan din, may ganyan tayo, no? Yung mga accepted na natin without questioning, tulad na lang ng utang na loob, yung padrino or palakasan system, parang alam nating lahat na hindi okay yon, pero okay na lang din kasi nandyan na siya, so invisible na siya sa atin. Okay, they have become normative practices. May mga tinanggap na tayo na mali pala, power tripping pala yun, pero okay lang kasi nandyan na yan. Parang pag kinontra mo yun, mapasama ka pa. Tulad na lang ng padrino. Yung, alam mo ano yung padrino system, yung nakikiusap, ipinapakiusap. Okay? Kasi ipinakiusap kay mayor, kay kap, kay kakilalang ganito na mataas, na powerful. Na kung isipin mo talaga ng maigi, mali yun, di ba? Pero tinanggap natin siya kasi parang lahat naman ginagawa yon, so okay na lang din, although in terms of power dynamics, hindi okay yun kasi may mga tao na ginagamit yung kapangyarihan nila para maipasok yung kakilala, yung kapatid, yung pinsan, yung anak ni kumare, etc. So may mga ganong issue. Issue din yun ng power. Okay? And then we have, ayan, so yun na yun. Naging graph lang siya. Okay? So yung mga power over na yan, nag-ooperate sila differently. Kapag yung mga ganyang dynamics ng power, hinahayaan natin na mangyari, nagkakaroon ng kakaibang norms, values, and consciousness. Yung mga power relationships na yan ay naapektuhan yung ating mga paniniwala at pananaw. Tulad na lamang yung utang na loob tsaka yung padrino system, di ba? Parang alam natin na hindi tama yon, pero dahil ginagawa siya unconsciously ng mga tao, nagiging mukhang tama siya sa atin. So it shapes our norms. It shapes our values and our consciousness. Yung alam naman nating mali, nagiging tama na lang din kasi parang pag question mo yon, baka malagot ka pa, di ba? Baka mahirapan ka pa or mapag-initan ka pa kapag sinita mo pa yung mga ganong kalakaran. So hinayaan mo na lang. At yun na nga, it also shapes our political agenda. Na alam nating lahat na may mga politiko sa Pilipinas na talagang nagpa-power play sila, talagang nakakatakot silang, for example, nakakatakot silang i-criticize kasi makapangyarihan sila. So wala kang choice, hindi ka makapagsalita at wala ka ring political power para labanan sila or harapin sila kung ano man yung problema. Example lang naman yun, no? Kasi we are lucky, no? Sa Bataan, tahimik naman yung buhay politika sa ating probinsya. Pero alam natin kung gaano katindi ang power struggle pagdating sa politics. We can see that right now sa national, eksena sa national, di ba? Yung mga hearing ngayon, yung mga patotsyada ni VP Sara ngayon, tsaka ng ating presidente at ng ibang mga leaders ng bansa. So, nakita natin yung batuhan nila ng kapangyarihan, no? Tingnan natin kung kaninong kapangyarihan ang mananaig dyan sa mga usapin na yan. Yung mga power din na determines whose voice is heard. Siyempre, kung sino yung powerful, sila yung napapakinggan. Yun ang problema minsan, no? Kaya dapat maging boses tayo ng maliliit na tao. So kung ikaw yung tao na nabigyan ng chance to become powerful, be the voice for the people who have the smaller voice. Kasi sinong makikinig sa kanila? Paano makakarating yung voice ng maliliit kung mangingibabaw palagi yung voice ng mga pangyarihan? So listen din tayo to the small voices sa mga laylayan ng ating lipunan, mga boses ng kababaihan, kabataan, ng mga LGBTQIA, boses ng mga IP people natin, at iba pang mga nasa marginalized sector ng ating lipunan. Yung kapangyarihan din na yan, nabi-frame din niya yung mga decision making and implementation ng mga public policies natin.
Minsan may mga batas na ang pabor lang para sa mga mayayaman at mga pangyarihan. So kailangan magkaroon tayo ng mas marami pang mga batas na pumapabor din naman at tinitignan yung mga maliliit na bahagi at sektor ng ating lipunan. Okay? So, mahirap din kasi minsan mang question ng power ng iba, di ba? Kasi maaaring ikaw ay mabiktima ng violence, di ba? For example, sa mag-asawa, kapag violente yung asawang lalaki, kapag question mo yon, naku, baka mabugbog ka pa, di ba? So may mga threats kasi minsan na possible mangyari, kaya hindi natin question yung power relation na nag-exist between people. At minsan, it also invites active and passive resistance. It requires constant vigilance to maintain. Kailangan ma-maintain mo yung relationship kasi pag hindi naman, halimbawa, wala ka namang ibang aasahan ng kakainin or paano mabuhay. So, titiis mo na lang kahit nabugbog ka ng asawa mo or relationship mo toxic. Wala kang choice kung bakit natali ka kasi meron kang inaasahan sa tao na yon. Okay? Kailangan mo siya, for example. Okay? Medyo mahaba pala yung discussions na to. Okay, power over requires the creation of simple dualities. Kung nagkaroon ng power over, so kakaroon tayo ng konsepto ng good and evil, man and woman, rich and poor, black and white, us and them. So namamarginalize, nagkakahiwa-hiwala yung mga tao. Imbis na mag-meet in the middle, may mga tao, may mga grupo na, ay hindi, ako ang masusunod. Okay, so dapat democratic, equal, egalitarian yung ating konsepto. These dualities, mas pag ganyan na nagkakaroon ng konsepto ng mayaman, mahirap, babae, lalaki, black and white, ano ba, DDS, BBM, or pink, blue, pink, red, nagkakaroon lalo ng mas malaking pagkakaiba. So habang tinitignan natin yung pagkakaiba, mas lalo tayong dumadami yung mga problema. So kailangan hanapin natin what makes us all the same. Ano ba yung mga pare-pareho nating gusto na ipinaglalaban natin. Okay? So, power 2 is power that is creative and enabling. So, napag-usapan natin kanina yan, napaganda ng ganyan. So, may power yung mga tao to solve their own problems and how something works. Learning something. So, discuss natin kanina yan. Inulit ko lang ulit, nalagyan ng mga discussions dyan. Okay? So, again, no, power is defined as something that will make a person able to act for himself or herself. Lahat tayo may power. Power necessarily a zero-sum game, sabi nga natin kanina. At syempre, napag-usapan rin natin yung power nag-iiba kung nasa ang lugar ka, nasa ang panahon ka. Kung 1930s tayo, powerless ang mga babae na bumoto. 2024 na, ang mga babae natin ngayon, marami na silang karapatan bumoto, maging manager, maging mayor, maging police, maging sundalo. So nagbago na ang panahon over time. Okay? So yung access to resources ay yun nga lang, syempre yung mga resources na meron tayo, mas meron yung mga mayayaman, yung mga mahihirap, kokonti lang din yung access nila for opportunity. So may imbalance pa din ng access dahil sa kapangyarihan na meron yung iba. Okay? We also covered kanina that power is a concept of negative and positive. Okay? So meron kayong assignment guys, pero ipopost ko na lang ito sa ating chat rooms. Meron tayong individual reflective writing. So very personal ito, so walang tama o maling sagot dito. So I will give you further instructions about this individual reflective writing that you will have to write and to be submitted sa ating agreed schedule and deadline. It's 3 o'clock. Yes, it's 3 o'clock. And we're ending our discussion for this particular session. Attendance will be available in your G-class and it's now accepting the responses. So thank you everyone. Let us take note that a healthy society will appreciate and value the positive aspects of these differences and use them for the betterment of all. Let us make the world a better place. So that's all. Please wait for the next session on our lecture number 7.